Hi! What's up kaibigan? Ito ang Mahiwagang TV na maghahatid sa inyo ng mga kakaibang kwento, mga misteryo, hiwaga at mga kakatuwang pangyayari. Sa bidyong ito, ating tatalakayin ang isla ng mga ahas. Saan nga ba ito matatagpuan? Meron nga bang isla ng mga ahas? Sama-sama nating alamin at asukin ang isla ng mga ahas. Ang Ilha da Quimada Grande, nakilala rin bilang Snake Island, ay isang isla sa baybayin ng Brazil sa karagatang Atlantiko. Ito ay bahagi ng munisipalidad ng Itanhem sa estado ng Sao Paulo. Maliit ang sukat ng isla, 43 hectares lamang, at may katamtamang klima. Malaki ang pagkakaiba ng terrain ng isla mula sa mga batuhan hanggang sa maulang kagubatan. Ang isla ay ang tanging natural na tahanan ng critically endangered na makamandag na Bothrops insularis o Golden Lancehead Pit Viper. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel, baka pwedeng pakipindot ng subscribe button at bell at palike na rin ang video. Ang kanilang pagkain ay mga ibon. Ang mga ahas na ito ay nakulong sa isla libu-libong taon na ang nakalilipas, kasunod ng pagtatapos ng huling panahon ng yelo, nang ang pagtaas ng level ng karagatan ay nadiskonekta sa isla mula sa mainland. Ang kasunod na pressure sa ebolusyon ay nagpapahintulot sa mga ahas na umangkop sa kanilang bagong kapaligiran. Mabilis na tumataas ang populasyon at naging mapanganib ang isla sa pagbisita ng publiko. Ang Quimada Grande ay sarado sa publiko upang maprotektahan ang mga tao at ang populasyon ng mga ahas. Ang access ay magagamit lamang ng mga Brazilian Navy at ng piling mananaliksik na nagsusuri, ang Chico Mendes Institute for Biodiversity Conservation at ang Brazilian Federal Conservation Unit. Ang isla ay bahagyang natatakpan ng rainforest at batuhan. Madaming mga lugar na nalinis resulta ng deforestation. Ang deforestation ang pinagmulan ng pangalan ng isla. Ang terminong Quimada ay Portugese para sa sunog na kagubatan. Nang sinubukan ng mga lokal na maglinis ng lupa para sa plantasyon ng saging sa isla, sinubukan nilang linisin ng apoy ang maulang kagubatan. Isang parola ang itinayo noong 1909 upang itaboy ang mga barko palayo sa isla. Ang huling mga taong nanirahan ay umalis sa isla nang ang parola ay automatiko na dahil nga napakaraming ahas sa isla. Sa ilang pagtatala, may isang ahas sa bawat metro kwadrado o 10.8 square feet. Ang populasyon ng mga ibon ay 41 na naitalang species sa Quimada Grande. Ang Golden Lancehead Bothrops insularis ay umaasa sa dalawang uri ng ibon na ito. Ang Troglodytes musculus o Southern House Wren na kadalasang nakakaiwas sa Golden Lancehead bilang isang mandaragit, at ang Chilean Elenia, isang species ng flycatcher na kumakain ng mga halaman sa parehong lugar ng mga ahas. Ang isla ay dating may populasyon na humigit kumulang 430,000 na mga ahas. Ngunit sa kamakailang pagtatantya ay mas mababa na ito. Ang unang sistematikong pag-aaral ng populasyon ng Golden Lancehead ay natagpuan ang bilang na 2,000 hanggang 4,000. Halos lahat ay puro sa rainforest area ng isla.
Noong 2015, isang pagtatantya ng isang herpetologist sa isang dokumentaryo ng Discovery Channel ay nagsasaad na ang populasyon ay nananatili sa 2,000 hanggang 4,000 golden lancehead. Ang golden lancehead ay maaari ding nasa panganib mula sa inbreeding. Ang mga epekto nito ay makikita sa populasyon. Dahil sa mababang populasyon ng golden lancehead, ang ahas ay binansagang critically endangered sa IUCN Red List ng Threatened Species. Ito rin ay inilagay sa listahan ng mga endangered na hayop ng Brazil. Ang isla ay tahanan din ng mas maliit na populasyon ng Dipsas albiprons, isang hindi makamandag na species ng ahas. Kung nagustuhan mo ang ganitong mga video, paki-share na rin sa iyong mga kaibigan at kapamilya. Maraming salamat. God bless.